Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God, praise God, praise God. You can be seated. Hallelujah, magandang umaga sa ating lahat. God is so good, amen. Ako naman. Okay, praise God. Thank you, Lord. Ayun. Masayang umaga sa ating lahat. Oh, nandiyan ka pala, Jo Marie. Welcome to the Philippines. At ang bawat isa, ang Diyos ay napakabuti po sa atin. The presence of God, God is so overwhelming, sapagkat napakadakila po ng Panginoon na sa panahong ito, kilala natin ang Diyos. Sapagkat ang mundo'y punong-puno po ng ligalig. Ang mundo'y punong-puno ng uncertainty. But thanks be unto God. Our lives is in the hands of our God. Amen. Who holds their future. Buksan po natin yung ating mga Bible sa Jeremiah 29, verse 11 to 13. Jeremiah 29, 11 to 13. Siguro marami sa inyo, life verse po ninyo ito. Napakaganda ng talatang ito. Okay? Ang sabi sa 11, alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan nyo at hindi sa kasamaan nyo at plano para bigyan kayo ng pag-asa at magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Grabe. Yun palang, i-meditate mo yan. 24/7. Matatanggal lahat ng doubt, ng fear, ng kabagabagan. Alam niyo po, may nagsasabing, Old Testament pa yan. Di na tayo kasama dyan. Kapatid, yung Diyos sa Old Testament, noon, ngayon, at kailan pa man. Amen? Siya pa rin Diyos po natin ngayon. Na ang Diyos na ito na nangako sa bansang Israel, siya ang ating Diyos ngayon. Amen? Kaya nga, ang pangakong ito, maaangkin din po natin sapagkat siya ang may likha sa atin. Verse 12, ang sabi, kung magkagayon, tatawag at mananalangin kayo sa akin at diringgin ko kayo. Okay? Kung lalapit kayo sa akin ng buong puso, tutulungan ko kayo. Okay? So, alam natin ang prayer. So, in our prayer, God helps us as we call upon Him. This is a very great scripture. Kaya nga sa umagang ito, tingnan natin yung 5 katotohanan patungkol sa ating kinabukasan. Sino sa atin na, alam mo na ang kinabukasan mo? Kasi meron kang insurance. Diba? Yan po ang pang-secure ng marami sa kinabukasan. Hindi naman po masama if you have the money. Subalit kung ang tiwala mo doon sa iyong insurance, alam niyo po ba si Bishop ay nagkaroon ng life insurance, Philem Life Insurance. Para daw, pag namatay siya, masaya naman ako. Ayoko, hindi pa rin. Sabi ko, kahit 1,000,000 pa yon, I don't care about 1,000,000. But anyway, sabi naman niya, face the reality. Kung mamatay ako, may 1,000,000 ka. Somehow, sabi ko naman, But, okay, wala na po yung Philem no? Pero salamat kay Lord, kahit magkano lang So, it's still uncertain. It still cannot secure our future. Diba? Even si Precious, kinuha ko po yan ng educational plan. Oo. Aba, nung naglahar, nawala na rin. Di ko na mahanap. Okay? And so, there is no security talaga sa mundong ito. But, in our God, unquestionable ang security ng buhay natin. Okay? So, ang unang kailangan nating malaman, no? Yung alam mo, convince ka, naniniwala ka, na alam ng Diyos ang lahat ng mangyayari sa iyo patungkol sa iyong kinabukasan. Alam ng Diyos ang lahat ng mangyayari sa inyo patungkol sa iyong kinabukasan. For I know the plans I have for you, says the Lord.
Okay? Plans to prosper you and not to harm you, to give you a hope and a future. Yan ang plano ng Diyos. Yan ang blueprint niya sa buhay natin. And God is timeless. Kagaya nga po ng nabanggit ko kanina, no? Siya yung in the past, in the Old Testament, ang panahong ito at sa mga susunod pang panahon, He is still our God. Amen? He is the beginning and the ending. There is nothing that God never knows. He is all-knowing. Alam lahat ng Diyos. At hindi nabibigla o nasusurprise ang Panginoon. God is timeless. Noon, ngayon, kailan pa man. Hindi naman magpakailanman. Iba pa yon, higit pa doon, di ba? God is sovereign. No? Hindi natin lubusang pag-unawa kung gaano ang kapangyarihan ng Diyos sa atin. But He is so sovereign. Sabi po doon sa Isaiah chapter 46 verse 10, sa simula pa'y itinakda ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. Okay? Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Only I can tell you that the future before it even happens, everything I plan will come to pass. For I do whatever I wish. This is our God. He is sovereign. Makapangyarihan ang ating Diyos. Maaring somehow sa inyong isip, merong mga naglalarong katanungan. So, makikita natin yan mamaya. Sabi ng Psalm 139 verse 16, You saw me before I was born. Every day of my life was recorded in your book. Every moment was laid out before a single day had passed. Okay? So, ang ating buhay ay alam na ng Diyos. Nakita niyo na ako, hindi pa man ako isinisilang. Would you believe that? Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga, madalas tanungin sa atin ng Panginoon, nasaan ka nung wala ka pa? Di wala. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, nakita ka na ng Diyos bago ka pa isilang. Okay? Ang itinakdang mga araw na ako'y mabubuhay ay nakasulat na sa aklat nyo bago pa man mangyari. Alam na ng Diyos ang lahat ng mangyayari sa iyo patungkol sa iyong future, sa iyong kinabukasan. Ano ba ang para sa future natin? Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans not to harm you, but to prosper you and have a... Yan yung plano ng Diyos. Yan yung plano ng Diyos sa atin. So we have to believe God has a wonderful plan. Okay? O sige pa. Pangalawa, ang plano ng Diyos ay mabuti. Di ba? Yan ang sinasabi ng verse na ating binasa. Walang anumang masamang bagay na pinlano ang Diyos laban sa iyo. Okay? Another question na naman sa isip natin. Ano? Okay? Walang anumang masamang bagay na ipinlano ang Diyos laban sa iyo. Okay? Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan at punong-puno ng pag-asa. Kung naghahanap ka ng pag-asa, kanino ka pupunta? Amen? Just go to God. Come to God. Submit to God. Number 3, alam ng Diyos kung paano niya tutuparin ang magandang plano niyang ito niya sa buhay mo. Dahil plano niya yan ay mabuti, alam niya kung paano niya gagawin. Alam niya ang execution. Okay? Alam ko kung paano ko tutuparin ang plano ko para sa kabutihan ninyo. He is the architect and the master builder. Siya ang gumawa, gumuhit, nagplano, nag-blueprint, at nag-execute upang maitayo yung building. We are God's building.
Meron pong kanta, He's still working on me sa children's ministry. To make me what I have to be. It took him just a week to make the moon and stars, the sun and the earth and the Jupiter and Mars. How loving and patient he must be. He's still working on me. Diba? Ang Diyos, gumagawa po siya sa atin. Inaayos niya tayo. Binibuild niya tayo. Maaring tinatanong, may plano pala ang Diyos? So, plano ng Diyos na maghirap ako. Plano ng Diyos na magkasakit ako. Plano ng Diyos na ganito yung buhay. Plano ng Diyos na masunog o magkabaha. Plano ng Diyos na magkaganyan, etc. etc. Di ba ang gusto ng Diyos pabuti? Bakit parang mga nangyayari sa paligid ay hindi mabuti? Yung nangyayari sa buhay ko hindi mabuti. Verse 13 ng Philippians chapter 2, sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo upang naisin ninyo at gawin ang kanyang mabuting layunin. Siya ang gumagawa upang naisin natin. He works out so that we will desire. Naisin natin na gawin niya ang gusto niya sa atin. Number 4, kailangan kong piliin na pagtiwalaan at sundin ang Diyos. Okay? May plano siya. Alam niya yung future natin. Mabuti ito at alam niya paano niya execute. Subalit, kailangan nating pagtiwalaan at sundin ang Diyos. Bakit maraming nangyayaring hindi maganda sa ating paligid? Bakit maraming nangyayaring hindi maganda sa ating buhay? Sapagkat hindi natin pinipili ang nais ng Diyos para sa atin. Maaring nung una, kasi hindi ko naman alam eh. Maaring nung hindi natin alam. We don't know the word. Ganun pala. But now we know. But now we know. Ang mundo'y nagkasira-sira. Kaya sira-sira. Whatever will be, will be. The future's not us to see. Nagkasira-sira. Diba? Parang kung ano na lang. Diba? They do not trust and follow God's will and word. Kaya, kung ikaw ay nanggaling sa isang pamilyang hindi talagang nagtiwala sa Panginoon, nadamay ka doon sa buhay na hindi pinagkakatiwala ang buhay sa Diyos. Naintindihan po natin? But since now we know, but wait. Ano pang nangyari in the past, pwedeng i-execute ng Diyos, ipagpatuloy ng Diyos yung kanyang mabuting plano sa atin. Amen po? Nais ng Diyos maging masaya yung buhay natin. So go on trusting the will of God. Kailangang piliin natin. Because if we will not choose, then, kung hindi natin pipiliin kung ano ang nais ng Diyos at ipagkatiwala, sumunod tayo sa Panginoon. Yung magandang plan, hindi magagawa. Halimbawa, ikaw ay pagpapagawa ng bahay. Tinawag mo yung architect. Tinawag mo si Architect Jerome Maldonado. Nagpagawa ka, nagpaguhit ka. Okay? Tapos, tinignan mo, binayaran mo, etc., etc. Tapos, tinabi mo na lang. Magagawa ba? Okay? So, alam mo, ay, ang ganda. Ganda. Pero wala ka namang pagtanggap at pagtitiwala. So, kailangan nating I must choose to trust and obey God. Choose to trust and obey. Choose to trust and obey. Kaya nga po tayo palaging ini-encourage to read the Word of God, meditate the Word of God, sapagkat ito yung paraan kung paano ang buhay natin ay magiging matuwid at pinagpala sa harap po ng Panginoon. This Word is what we obey. The Word of God, ito yung ating susundin. Ang sabi doon sa verse 12 ng Jeremiah, kung magkagayon, okay, tatawag at mananalangin. Sa akin, diringgin ko kayo. Pag ikaw ay nagtiwala, pinili mong magtiwala, sinunod ang Diyos.
pag ikaw ay nanalangin, diringgin ng Diyos. Kahit na sinasabi ng parang ng natural, hindi pwede, hindi pwede. Tumawag ka sa Panginoon. Tutulungan tayo ng Panginoon. Kahit na sabihin mong, ay hindi, magulo na, hindi na pwede, hindi na pwede. Hopeless na, hopeless na. Walang hopeless case pag inilapit mo sa Panginoon, pag pinagtiwala mo. Halimbawa, yung plano ni Lord, dapat zero age, dapat dito ka na. Pero wala eh. Naku, zero age, wala na siya. Hindi na siya nasunod. Tapos, 30 years old na, wala pa rin. 30 years old, eto, nasumpungan niya. Okay, sige. I can continue. I can carry on. Naintindihan po natin, pwedeng take over ni Lord pag inilagay natin sa kanyang kamay ang ating buhay. Kung lalapit kayo sa akin ng buong puso, tutulungan ko kayo. Yung buong kamalayan, Lord, talagang nasubukan ko na lahat. Wala talaga, Panginoon. Ikaw lang yung makapagbibigay ng magandang kinabukasan sa akin. At kung hindi naman ganun yung estado mo sa buhay, na parang nawawala ka, life is just easy. At nakita mo ang salitang ito, receive and believe the word of God. Bago pa magkawindang-windang ang buhay mo. Alam mo, kahit isang batang maliit, nakakaramdam na ng kalungkutan po yan eh. 'Di ba? Kaya nga pag wala yung nanay, mama ako. Kasi parang wala. But our lives, put our lives in the hands of the Lord. Tutulungan ko kayo. Hallelujah. Ano ba yung pasanin natin? Ano bang problema mo? Ha? Dumapit ka, ibigay mo sa Panginoon, tutulungan ka ng Diyos. Deuteronomy chapter 30 verse 19, sa araw na ito, tinatawag ko ang langit at lupa na maging saksi kung alin dito ang pipiliin ninyo. Buhay o kamatayan, pagpapala o sumpa. Piliin sana ninyo ang buhay para mabuhay kayo ng matagal, pati na ang inyong mga anak. Our choices affects our future and the future of our children. Kaya nga po, nabanggit ko kanina, kung naipanganak tayo sa pamilyang hindi nasunod sa kalooban ng Diyos, nadamay na tayo doon sa sumpa ng buhay. Amen? Kaya kung sa simula pa, talagang narinig na, alam niyo po, habang nasa bayan ko hapon, nakinig ako ng maraming preaching. Itong si Pastor Jensen Franklin. Siya ba? Oo, siya. Nagpasalamat siya sa kanyang mga magulang at sa kanyang mga grandparents at sa kanyang great-grandparents. Sapagkat sila'y mananampalataya hanggang sa kanyang lahi, hanggang sa kanyang mga anak, hanggang sa kanyang mga kaapu-apuhan, naranasan nila yung buhay na na kay Kristo. Kaya ngayon, kung ikaw ay magulang, kapatid, choose life. Amen? Ito ang sinasabi ng Deuteronomy. Ito po yung pagpipili doon sa mga Israelitas. Lang eh. Ang Diyos, ginawa niya tayo ng may sariling pagpipili. Ibinigay sa ating lahat. Pero hindi tayo robot. Sabi nung isa, sana ano na lang, kung ano na lang yung gusto niya, yun na lang sinunod natin. Yung, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Masaya ba ang Diyos nun? Ha? Parang niro-robot ka niya. Subalit nilikha ka, mahal ka ng Diyos, magdesisyon ka. Merong pagpipili. Buhay, kamatayan, pagpapala, o sumpa. Okay? May plano ang Diyos. Mabuti ang plano ng Diyos. Alam niya kung paano niya ito gagawin. Pero kailangan nating piliin, pagkatiwalaan at sundin ang Diyos. Dito po tayo nagkakatalo madalas. Doon sa pagpili
sa kalooban ng Panginoon. And we pray, sapagkat ang mga choices po natin, it will affect the next generation. Gawin na natin itong tama ngayon. Amen? Ang saya lang, ang saya lang. Praise God. Alam niyo po, yung si Joy, no? Magkaka-baby na siya. Sabi ko, Joy, palagi kang mag-ano ng worship song. Ganito yung gawin mo. Yung lahat ng alam mong mabuti, ano? Wow, ang saya lang. Kasi ako po, 5 yung anak ko. Mula kay Precious. Alam niyo naman yung magulang, parang trial and error. No, sa una, kasi walang magturo sa akin ng ganito. Kung ano lang nakita ko sa nanay ko hanggang sa as we go along, mga training, mga parenting seminar, ay, mali pala, ganito pala. No? Hanggang somehow, dun sa huli, medyo natuto na ako. I hope. Sabi ni Precious, ba't pag CJ, ba't pa yung kapatid namin, si Bunso, walang hanger, walang tsinelas. Ang sabi ko lang kay CJ, tama ba yun? Tama ba yung ginawa mo? Hindi po. So, anong gagawin mo? Sorry po. Sabi na, ha? Nung sila, Stoy! Kasi nga, binabago tayo ng salita po ng Panginoon. Kaya nakikita natin maraming depressed na bata kasi aminin na natin sa magulang, sa maling pananalita, sa maling pamamaraan ng magulang. Subalit salamat sa Diyos. Amen? Kinatagpo tayo ng Panginoon. Nasumpungan tayo ng Diyos. At kinilala natin siya sa ating mga. So therefore, our lives will succeed. Amen? Magkakaroon tayo ng napakagandang buhay. Hallelujah. At makikita natin na magiging maganda rin yung kinabukasan ng ating mga anak sapagkat lalapit din sila sa Panginoon. Okay? So, never let fear decide your future. Huwag mong hayaang sa yung takot. Huwag matakot, sumunod at magtiwala sa Diyos. Alam niyo, maraming natatakot sumunod sa Lord. Kasi malungkot. Hindi po. No? Kasi hindi mo itong gagahat. Ang dami. Yung mundo filled with never fear. God will help us. Sabi nga ng ating mga inaawit, ang biyaya ng Diyos ay sumasa atin. Ang biyaya, ibig sabihin, wala ka namang ginawa pero binigay sa iyo yung mabuti. Wala tayong ginagawa pero binigay si Jesus. Pipiliin mo lang, tatanggapin mo ba siya? Kikilalanin mo ba siya bilang Panginoon at tagapagligtas? Huwag ka nang lumuhod. Huwag ka nang magdasal ng walang patid. Huwag ka nang salibat-bat. Ano yung salibat-bat sa Tagalog? Basta salibat-bat na lang po, no? Mamaya, papakita ko paano yung nagsasalibat. Okay? Akala kasi natin, di ba, nung tayo nasa pananampalatayang Katoliko, parang dapat kailangan mong bayaran lahat. Kaya pag deserve ko to, deserve ko. Walang deserving sa ating lahat. But God gave Jesus. Amen? Ginawa tayo. Yang biyaya ni Lord. Yan ang biyaya ng Diyos. Kaya nga tayo rin napaka-conditional sa ating kapwa. No? Parang, bago ko ito patatawarin, pahirapan ko muna. Lumod ka muna. Di ba? Bago ko ito patatawarin, umigib ka muna ng 100 gallons. O sige, parang pinagbabayaran lahat. Binayarang lahat na di Jesus yan, kapatid. Sumunod ang kailangan natin. Sapagkat sa pagsunod, doon yung ating self-denial. Amen? So, sumunod tayo. Pangalawa, kasama mo palagi ang Diyos. Amen? Pag pinili mo ang kaparaanan ng Panginoon, kasama mo ang Diyos. If God can take care of your eternal life, certainly He can care for your everyday life.
Amen? Sa araw-araw, pangangalagaan tayo ng Diyos sa pagtitiwala natin, sa pagdulog natin sa Panginoon. Okay? Kaya nga, yung mga nangyayari sa paligid, yung kaguluhan sa paligid, magtiwala ka sa Panginoon. Mangyayari po talaga yan ayon sa salita ng Diyos. Subalit, yung mga nagtitiwala sa Panginoon ay palaging kanyang pinagpapala. Hebrews chapter 13 verse 5, huwag kayong magmukhang pera at masiyan na kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kasi po, totoo naman, pag wala kang pera, masaya ka ba? Di ba dati pag wala kang pera, kami po noon ni Bishop, nung maliliit pa yung mga anak namin, limbawa, no, 100 pesos na lang yung pera ko. Sasabihin ko, ralata ng pera. Wala na tayong pera. Tapos makita niya meron pa akong 100. O anong tawag dyan? 100. Di ba pera yan? Wapin naman eh. Marami masyadong naliligalig pag konti na lang yung pera. Doon kasi papasok yung pagtitiwala sa Panginoon. Hindi ko po sinasabing dapat mawalan tayo ng pera. Pero pera o bayong, okay lang. Pera, may pera o wala, magtiwala ka kay Lord. Kung 100 na lang, bibili ka ng ulam, may mabibili ka pa naman dyan. Meron pa. Kasama mo ang Diyos, bibigyan ka niya ng patnubay. Kaya't malakas ang loob nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot ano ang magagawa sa akin ng tao. The Lord is my helper. I will not fear what man can do to me. Amen? Alam niyo po, ipagkatiwala natin lahat sa Panginoon kahit na sinasabi ng norm, sinasabi ng siyensya, sinasabi ng anumang bagay na wala, ganito, ganyan, hopeless, etc., etc. Ipagkatiwala natin sa Diyos. He is our helper. He is our helper. Siya ang palaging tutulong sa atin. Huwag nating tulungan ng Diyos, lalo lang tayong mahihirapan. Just obey Him. Just obey Him. Hindi ko po sinasabing wala ka nang gagawin. Diba? Just do the usual thing, the right thing to do. At makikita natin ang buhay natin talagang magiging pinagpala. Sabi sa Isaiah chapter 46 verse 4, ako ang inyong Diyos. Iingatan ko kayo hanggang pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Alam niyo po, yung mga Israelita, di ba? Yung mga nagrebelde, yung mga hindi nagtiwala, nilamon ng lupa. Para yung mga susunod, wag nang gumaya sa pagreklamo. Kung alam lang talaga nila, kung talagang naging seryoso lang sila sa sinasabi ng Diyos, mararanasan nila yung mga bagay nito. Sino dito yung may maputi na? Kahit maputi na ang buhok ko. O yan, hindi masyadong obvious yun sa'yo kasi tinanggal mo. Yan. Tinanggal o natanggal? Inga. Kayo'y nilikha ko, kaya tutulungan ko na kayo'y iligtas at tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Amen? Hallelujah. Just believe God. Just believe Him. God is with us in every step of the way. I will be your God throughout your lifetime until your hair is white with age. I made you. I will care for you. I will carry you along and save you. Alam niyo po, kung itong mga salita ng Diyos, binabasa natin araw-araw, minemeditate natin araw-araw, talagang lalayas ang lahat ng takot, ang lahat ng worry, kabagabagan, lahat ng mga reluctance and doubt natin sa Diyos. Subalit kasi, pag may problema ka, nagsisearch ka, search.
Hindi mo yan masasearch sa kung anong site. Ang tagumpay. Ito, kikita to. Ito, legit, crypto, legit ito. No? Hindi ko po sinasabing you will not invest. No, just trust God. He will guide us, which is the right path to take. Amen? So sa umagang ito, pagtiwalaan natin ang Diyos. Itong 2025 na ito, give your full life into the hands of the Lord. Kung kailangan, dumaan ka doon sa mga basic, no? Daanan mo yung mga basic sa buhay. Yung sa una, simple, no? Sige, hindi ko na po pahahabain pa kasi may part 2 pa. Anyway, alam niyo po, always trust God with our future and obey. Okay? Hindi lang basta magtiwala, sumunod. Magtiwala sa kanyang mga salita at sumunod. Huwag tayong makinig sa, mako-confuse lang yung isip natin. Maraming mga nagme-mentor, nagko-coach, maraming mga ibang nangangaral ng salita ng Diyos. Subalit hindi purong salita ng Diyos ang pinapangaral. Pero kung titignan natin yung purong salita ng Diyos, mapapalaya po tayo. Amen? Sabi binasa natin kanina, kung sila'y dadalangin, tutulungan ko sila. Kaya nga, ito po yung preparation ginagawa natin itong 2025. No, yung ating prayer and fasting. Yung ating prayer and fasting mag-start na po tomorrow. Okay? Bakit tayo magpa-fasting? Kasi serious tayo. Yan ang pinag-usapan natin last time. We are serious about the will of God in our lives. Upang makita sa buhay natin, sino ang Diyos? Nagpa-fasting tayo to show who's in control over our lives. Amen? And it will manifest God's anointing and power in our lives. Number 4, it activates unusual favor unusual favor that helps you accomplish impossible assignments. Okay? So ito yung alam natin na ginawa ni Jesus na paghahanda sa kanyang ministry, yung pag-aayuno. Okay? So, nabasa natin doon sa Luke chapter 4 verse 1 and 2, umalis si Jesus sa Jordan na puspos ng banal na spirito at dinala siya ng spirito sa ilang. Okay? The Holy Spirit led Jesus into the wilderness. At doon, tinukso siya ng diablo sa loob ng 40 araw at hindi siya kumain sa buong panahon na yon, kaya gutom na gutom siya. Fasting, pag tayo nagpa-fasting, it should be Spirit-led. Pinangunahan tayo ng Holy Spirit. Pinanalangin talaga natin, sinabmit talaga natin. So if you're very uncertain, full of fear, maraming bandages sa buhay mo, na nag-aalis sa iyo sa iyong magandang future, na ang hirap sumunod sa Lord. Sabi ko nga po nung nakaraan, yung gusto mong gumawa, pero sumunod ka, pero hinahila ka, may humihila sa iyo. Mag-fasting ka, yun yung stubborn spirit, no? Meron akong narinig kahapon testimony, yung kanyang asawa, unbeliever siya, addicted siya sa alak. So sabi ng mga bata, why do you always drink liquor? Go to church. Ayaw niya, you go to church, sabi niya sa mga anak niya. So ang ginawa nung asawa niya, nag-fasting siya, pinag-fasting niya yung asawa niya. Lord, nire-remember ko ito, Lord, wala siyang sinasabi sa asawa niya, hindi siya nagkakatak, hindi siya nagpe-pray lang siya na siya makakilala sa Panginoon. And dumating yung time, ito mismong lalaking ito, paghawak niya yung bote, walan siya ng gana. Hanggang sa sumama siya sa church at na-encounter niya yung Panginoon. Okay? Let the Holy Spirit lead us sa ating
pananalangin, and desire. Sabi nga po natin nung nakaraan, desire to experience and encounter God in our lives. Number 2, dapat Spirit-filled. Si Jesus, He was led by the Spirit. At nung siya'y nabaptize, He was filled by the Spirit. At nung siya'y nag-ministry, He is empowered by the Spirit. When we fast, we will be filled with the Spirit and be empowered by the Holy Spirit. Amen? Fasting should be done in the power of the Holy Spirit. A Spirit-empowered fasting. Hindi yung, sige na nga, try ko nga ito. Yung fasting po, hindi yung, okay, Lord, ito, magpa-fasting ako, dapat. Hindi po tayo magde-demand sa Diyos na, Lord, dapat gawan mo ini. No, we just ask. We just ask. Just like David, nung yung anak niya nagkasakit, nag-fasting siya para hindi mamatay. Pero namatay yung anak niya. Tapos ang ginawa niya, tumayo na siya, naligo na siya, at kumain na siya. Sabi ng mga alipin niya, our king, why do you do what you have done? Ba't ganun yung ginawa mo? Ba't ganun yung ginawa mo? Sabi niya, ako'y nag-ayuno, baka yung anak ko'y maligtas. Subalit, hindi ninais ng Diyos. Kaya ngayon ako ay naging, yun, hindi na. Parang sa own words ko po, no? Sabi ni David, baka naman siya ay iligtas ng Diyos. Subalit, hindi yun ang kalooban ng Diyos. We plead, we intercede na Lord. Diba? So kung hindi siya nangyari, walang, anong tawag dito? Walang obligasyon, walang utang sa atin ng Diyos. We do not demand God. Pag pala nag-fasting ka, dapat nag-fasting ka, hinahanda ka ng Holy Spirit. No? Pero pag hindi ka Spirit-filled, Spirit-led, yun lang ang mararamdaman mo. Nag-fasting pa mo. Tapos wala naman. Mali ang ating motibo. Amen? We are here. Ililid ka ng Holy Spirit. Igaguide ka ng Holy Spirit kung ano yung dapat. And then you have a desire. You have a request. Lord, I have a request. Grant my request, Lord. Grant my request, Lord. If it is according to His will, He will grant it. If it is not according to His will, it will not be granted, but it will be for your good. Amen? Naintindihan po natin. Amen? So, itong fasting po ito, let's take part. I pray that you will have the heart to have a part to engage. It should not be done in the flesh and in the power, but in the power of God's Spirit. Okay, sige, mag-fast. Sige, nag-fasting na nga ako, nagpa-fasting sila eh. Diba? Uso, trending. No, sabi ng Bible, pag daw ikaw ay nag-fasting, huwag kang mag-fasting ka kasi. Huwag daw, maghilamos ka, mag-ayos ka, yung parang hindi man, But anyway, this is a church fasting. No, just be simple lang. Diba? Litang, 10 days. Alam niyo po, before kami umuwi from Baguio, Pastor Summit, Thursday night, Thursday afternoon, nagka-indigestion po ako. Talagang punong-puno yung tiyan ko. Hindi ako makakain. Pero naglakad ako. Baka naman, no? Sabi ko kay Bishop, tsaka kay Nicole, pag-pray niyo nga ako para wala. Sabi ko, Lord, pin-repair mo ako kagabi. Hindi po ako nakakakain ng maayos. Parang puno na yung tiyan ko. Sabi ko kay Lord, Lord, pin-repair mo po ako before the fasting. Kasi akala ko, yung indigestion po kasi, pag sobra kang kain. Akala ko kasi, konti lang kinakain ko, dami pala. Kasi nakaupo lang kami, kakain. Upo ulit, kain, no? So, let the Holy Spirit guide and lead us. Amen? Kung meron tayong pinakikipagbaka para sa kalooban ng Diyos, let us join this fasting. Okay? Let us be filled, let us be led, and be filled by the Holy Spirit. Ito po yung ating mga brochures, mga pamphlet po natin sa ating
fasting. 21 days of prayer and fasting. Kung gusto niyo pong mag-engage, kuha po kayo. Meron pong nakasulat dyan from January 20, okay? Enero 20. Siya pala yung brother Rener Kenny. Enero. Okay? So, may nakasulat dyan, be best evangelism strategy. Yung pong best evangelism strategy po natin yan. Yung B, bless them in prayer. E, establish relationship. S, supply felt needs. And T is teach them the gospel. Yun po yung, bakit? Paano natin ipagpipray ito? Okay? So we pray na Lord, magkaroon po kami ng puso na magbahagi ng kabutihan mo sa ibang tao. Pray lang natin yon. Lord, ma-birth yung compassion sa puso natin. Yung kaibigan mong matagal mo nang kasama, na namomroblema at naaawa ka sa kanya, kailangan niya si Jesus. Pakinggan mo siya, pag-pray mo siya. No? And then, kung wala ka lang, bakit ba? Ba't ko siya pakikialaman? Just ask, Lord, fill my heart with compassion. Fill the hearts of people with compassion. Amen? So every day, meron pong prayer items po dito. Every day, may prayer items po dito. No? Ito yung guide. And aside from your personal prayer, meron kang personal prayer. Okay, paano ba tayo mag-fasting? How do we fast? Meron tayong Isaiah 58 dito, kasama ng fasting natin na yung paggawa ng mabuti. No? Okay? So maging lifestyle na natin yung gumawa ng mabuti sa lahat ng panahon at sa lahat po ng pagkakataon. So sa likod po, makita natin types of fasts. Okay? Full fasts. Pag sinabing full fasts, parang yung kay Jesus, full fasts. Pero yung iba, nagpo-full fasting sila, pero may water. No? Pero yung iba, full fast talagang walang kinakain. Pero itong yung tinatawag natin kailangan ng medical assistance. If you want na ganito yung gawin mo, if you are led by the Holy Spirit, okay, pa-check mo muna yung iyong health. And if meron ka ng health condition, hindi ka pwede sa full fasting. Okay? So, yun po. Number 2 is the Daniel's fast. Yung Daniel's fasting po, ito yung just like Daniel and his 3 friends, okay, pinili lang nilang kumain ng gulay and water. Gulay and water. Okay? Tayo, and fruits. So, yun po. Yun yung diet, o kumbaga yung yun kinakain mo. Vegetable, fruit, and water. Water lang, walang sugar, walang kape, walang soft drinks, walang juice. Fruits and vegetables. You can, kung namang nagtatrabaho ka, medyo mabigat yung trabaho mo, you can incorporate fish or chicken. Yun po, sa mga may mabibigat na trabaho. Okay? So pipiliin lang po natin kung ano yung pwede sa atin. Again, hindi namin pinipilit po ito sa inyo. Mag-pray po kayo and let the Holy Spirit lead you and guide you na makapag-engage kayo dito sapagkat it is filled with benefit sa ating spirituality. Yung pagpa-fasting po, hindi yung mag-fasting ka, super spiritual ka na, alora ba siya, kaya rabak siya, Hindi po yung ganun yung gusto nating ma-achieve. Yung gusto natin yung naka-intune talaga tayo sa Lord. In whatever state we are strengthened by the power of the Holy Spirit. Sapagkat sa pagpa-fasting po, dahil di ka nga kumakain, minsan bumababa yung pakiramdam mo. Minsan parang malungkot ka. Kasi nga, nag-skip ka ng meals. Sasakit yung ulo mo, mangangati yung skin mo. Kasi nagbabawas ka ng, ano to? Diba? You just be led by the Holy Spirit kung ano yung kailangan mong i-engage. One day fast, yung in 1 week, halimbawa, every Friday, mag-fasting ako ng full fasts, mag-fasting ako ng 1 day fasts, mag-fasting ako ng full or a meal fast or Daniel's fast. Naintindihan po natin? Okay? At yung 1 meal fasts, so every day sasabihin ko, halimbawa, for 21 days, hindi ako magbe-breakfast, hindi ako magla-lunch, hindi ako magdi-dinner.
Okay? And during those time, tayo'y nandoon, nagpe-pray, nagbabasa ng Bible. Hindi yung nag-fasting ka tapos dilininis mo yung buong bahay. Nag-diet ka lang po noon, hindi ka po nag-fasting. Yung fasting po, merong time na ikaw ay nandoon, nananalangin at nagbabasa ng salita ng Diyos. Ikaw ay maaring manood ka ng mga preachings, teachings, na yun yung nagiging strength. Yun yung nagiging pagkain ng ating spirito. Amen po. And the media fasts, okay? Definitely, we encourage that these 21 days, we refrain from many media engagements. Kung mag-engage tayo, yung ating morning watch, yung ating, kumbaga, pupunuin talaga natin yung ating spirito ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Sapagkat kung we do both, ano yun? Neutral. Neutral. Di ba? But anyway, ito pong pananalangin ay isang level ng, yung fasting and prayer, another level of experience with the Lord. Alam niyo po, hindi lang every January 21 days of prayer na ang tao'y kailangang mag-fasting. Minsan, in your personal devotion, igagay ka ng Panginoon, ililid ka ng Holy Spirit that you have to fast. Kahit hindi sinasabi sa church. But this 21 days, it is a church-wide prayer and fasting. And starting tomorrow, sa main church, meron pong prayer conferences hanggang Friday. Okay? So, tayo po dito, magkakaroon tayo ng ibang prayer gathering, ma-announce na lang po. Okay? If you wish to come, you can come po. But kasi po maliit lang yung main, hindi tayo magkakasya. So lahat ng pastors, nandoon po sila from Monday to Friday. Okay? For prayer. Any more question? May tanong po ba tayo? Meron po ba tayong hindi naintindihan? Meron po ba tayong hindi naintindihan? Thank you, Jesus. Sige po, let us submit ourselves to the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Holy Spirit, lead us, guide us for our breakthrough sa atin pong pag-aayon na magkakaroon tayo ng breakthrough. Yung mga addictions, yung mga problems, personal problems, health problems, yung mga opposition ng kaaway. Magkakaroon tayo ng breakthrough as we focus our hearts, our minds, our whole being to God. Nung magpa-capture tayo sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Oh Jesus, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. We submit ourselves to you.